Posible ba na kaya nagkita may pinaplano diyan sa Kamara? Ito kaya ay ang pagpapatalsik sa Speaker of the House? Kasi tandaan nyo, that's a legal process in the House. Anytime, pwedeng pwede silang mag-raise ng change of leadership pag nawala na ang confidence ng mga kongresista. Hindi natin alam, tandaan ninyo, pag mga ganyang picture, di ba? Malakas ang impact niyan sa Kamara. Nako, pag nakita nila yan, nako po, nagsama na. So pag ito nagbigay ng command at sinabing it's time to replace the Speaker of the House, nako po. Tandaan ninyo, ang Speaker of the House din na may hawak sa budget ng mga executive branch agencies, mga tulad ng mga departamento, DSWD, DOLE, lahat. So ibig sabihin, kontrolado ng Speaker of the House ang mga budget na yan. Tandaan ninyo, pagdating sa mga local, ibig sabihin yung mga probinsya, minsan, di ba, alam naman natin mga kongresista, ginagamit ang mga departamento ng ating gobyerno para makatulong. Tapos, ipapaskill nila yung pangalan nila doon. Yung mga tupad-tupad. Yung mga tupad, alam mo, aminin na natin, wag na tayo magtarantaduhan. Mula noon pa, dekada na ginagamit niya, lintik na tupad-tupad na yan. Tupad, kung hindi man tupad, iba pangalan, DSWD, yung mga yan, ginagamit yan ng mga ilang kongresista o ng mga local executive tulad ng mga mayor para tulungan, quote-unquote, kuno yung mga tao. Pero, dapat national yun, di ba? Pero actually, ginagamit siya ng mga local. So, tapos meron silang dyan. Kunwari, mamimigay ng ganito, ganire. Tapos, yung mukha nila nakapaskil. Yung parang kay Abi Binay, di ba? Ganon, di ba? Nakapaskil. Kahit budget ng taong bayan, mukha nila nakapaskil dyan. Malamang sa... Naku, ayoko masabi. Next topic na nga tayo. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang, merong mga nasasagasaang kongresista. May mga nasasagasaang opisyalis ng ating gobyerno. Na ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno upang tumulong. Tapos, pinakikialaman itong Speaker of the House at sinasabi niyang huwag niyong tulungan ito, huwag niyong tulungan. Tandaan niyo, hawak ko ang budget. Budget ninyo ngayong taon at susunod na taon, hawak ko yan. Pwede kong ipitin yan kung gugustuhin ko at gusto ko lang ang tulungan niyo yung mga kaalyado. Naku po, patay tayo dyan. So, isa yan sa mga teorya ng mga ibang tao kung bakit nagkita-kita si Gloria at saka si, tandaan nyo, si Pangulong Duterte. Ano naman ang kinaugnayan ni Soto? Tandaan nyo si Soto, hindi mo rin matatanggal ang kanyang influensya pagdating as a dating Senate President po yan. Sa tingin ko, shoot naman yan sa susunod na election sa 2025 na maaari hindi ko sinasabing ito na mangyayari, maaari na bumalik na Senate President yan. Naku po. Magkakayarihan na talaga ito. Kaya exciting itong 2025 na election kasi diyan malalaman talaga kung tatagal pa itong ating... Nako, ayoko na. Hirap ng buhay natin. Alam mo talaga minsan parang pag ako kinikwentuhan, ayoko na lang makinig Kasi baka, alam mo yun, pag may alam ka, lalo pang mandadudulas ka. Di ba, ang hirap Hirap talaga. Basta ganito na lang. Kung impeachment man ang pinag-uusapan,
Meron kailangan yan, proseso. Tandaan niyo yan. Pag impeachment, ha? Okay? Bakit to? Hindi may impeach ang presidente nang hindi napapalitan ang Speaker of the House. Yun ang lagi natin tatandaan. Pagka, alam naman natin, si Marcos at saka itong si Speaker of the House, magkamag-anak yan. Diba? Alam natin, ganun sila ni Mamsi, alam natin na ganun yan. Hanggang hindi napapalitan ang Speaker of the House, malabong ma-impeach ang presidente. So, yun na yun. Bahala na kayo mag-isip kung ano sa tingin ninyo. Hindi, sinasabi ko lang, kinikwento ko lang naman. Okay? So, eto kaya ay impeachment ni Pangulong Marcos? I'm not sure. Eto kaya ay pagpapalit ng speaker? I will neither confirm nor deny. Kasi nga, di ba, meron pa nga kwento-kwento dyan eh. Sabi nga nung isang kwago, hindi ko na lang papangalanan. Sabi nung isang kwago, di ba, na yung mga ni-raid daw, di umano. Moro-morong raid lang daw yon. Bakit? Kanyo? Kasi, parang, yung ni-raid daw ay pagmamay-ari daw din, di umano, ni Tambaloslos. Diba? Kaya marami talagang medyo nayayanig. Kasi parang lokohan ang mga raid na nagaganap, lokohan, yung mga ganyan. Hindi natin alam kung ano mangyayari talaga. So, basa-basa na lang tayo. Basta ganito lang ha. Ganito lang ang lagi ko sasabihin sa inyo ha. Ganito ko lang sasabihin. Si Pangulong Duterte, mahal niya ng bayan niya. Pag alam niya nagkakamali, talagang hindi niya mapipigilan. Hindi niyo mapipigilan si Pangulong Duterte na ipaglaban ang bayan natin. Hindi niyo mapipigilan si Pangulong Duterte na gumalaw kung sa tingin niya talagang kakailanganin na at naaapi na ang mga Pilipino. At higit sa lahat, pagka nakikita niyang lumalala na ang droga sa ating lipunan. Yan po ang sigurado kong bagay na hindi mapipigilan ni Pangulong Duterte na makialam na. Yon! Diba? Kaya nga sabi ni Pangulong Gloria, di umano, according to SBG, sabi sa news na to, iniingganyo ni Gloria si Pangulong Duterte na makialam na. Ayun. Na pumasok na sa politika.